Okay, welcome po muli dito sa ating YouTube channel at ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako magpatuloy ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Nitz Sarkade o Nitz Sarkade. Ang sabi niya, paano kaya yun boss, nahulihan yung kaibigan ko ng baril sa akto pero yung baril galing sa pinsan niya. Walang lisensya ang baril. Wala ding license to carry. Damay ba yung pinanggalingan ng baril yung pinsan? Ay walang lisensya, ay permit to carry pa kaya. Okay, so ang masasabi ko diyan ay damay, depende. Okay? At bago ninyo ako mabas ay babatiin ko muna kayo babasahin natin yung batas mamaya. Babatiin ko muna kayo ng isang mapagpalang araw at magpapasalamat muna ako sa mga subscribers natin na nagla-like at nagsishare ng ating mga videos dahil nakakadagdag kayo sa pagdami ng ating mga subscribers. Okay, may nagpapa-shoutout lang, Roderick Padilla ng Palawan. Okay. At si Efren Sinyo Aribalo, wag ka na manood ng aking videos. Ikaw ay pakialamin. Intindihin mo na lamang yung YouTube channel na walang subscribers. Pakialamin ka, wag ka nang kumain dito sa aking bahay. Okay, at pasasalamatan ko din yung mga hindi nag-skip ng ads, yung mga silent viewers natin. Dahil nakakadagdag naman kayo sa revenue ng ating YouTube channel. Ang YouTube channel po natin, ang kinikita nito, ay hindi pumupunta sa aking bulsa. Ito po ay tinutulong natin do sa mga beneficiary natin na 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent. Nag-aaral sa element sa mga public school pero wala silang maibaon sa eskwelahan kaya binibigyan natin sila. Yung kita nito ay binibigay natin sa kanila. At kaya't maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din. Sana may magpadala uli dito sa ating GCash number para madagdagan din yung ating mga bata. At huwag po ninyong tawagan yan dahil yan ay anak ko, tresurera ko po yan. Wala po kaming ibinibintang baril o ano paman. Okay, at maraming salamat lalo tigit kay Nuli Peace America na muling nagpadala sa ating premiere videos. Malaki na ang naitulong mo sa amin, sa ating mga estudyante at natutuwa sila. Pagpalain ka ng Panginoon. Okay, thank you din kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay. So, ayan, puntahan na natin yung katanungan. Nahuli yung baril sa kanya, pero hindi naman sa kanya yung baril, itinatanggi niya. Doon daw sa pinsan niya, damay po ba yung pinsan? Ay, madadama yan. Bakit ang hindi? Ay, pero basahin muna natin yung batas, ha? Okay, basahin na natin yung batas kasi marami dito ang yung iba hindi naniniwala sa akin eh. So kahit alam ko na ang sagot diyan ay maganda yung tayo may ebidensya. At yung mga hindi naniniwala sa yung mga hindi naniniwala sa batas ay binabasa ko sa Google ay bahala na kayo. Ayaw ninyong maniwala dito. Okay, sabi dito, in the Philippines, if an unlicensed firearms is found someone's possession, the person in possession is generally, kung sino yung may hawak ng baril ay generally responsible. O, generally, yung kung kanino nahuli ay responsible siya. Regardless of whatever they own the firearms. Kahit pa sabihin niya na hindi kanya yung baril. Okay, regardless. Whether they own the firearms. Sa kanya man o hindi. Basta siya ay responsible sa kanya nahuli eh. However, there are exemptions such as when a security guard is issued firearms by their agency and responsible believes it to be licensed. O yung mga security guard na nahulihan ng baril. Eh kung yung baril naman na yun ay lisensyado ng kanyang agency, kasi ang mga baril ng security guard ay nakalisensya sa nakalisensya sa agency niya. So, wala siyang lisensya ng baril sa kanya nahuli.
ay reasonably believes to be licensed. Okay, babasahin natin yan. Here is a breakdown. The person in physical possession of unlicensed firearms is presumed. Okay presumed. Ay, ikaw na ang ituturo ikaw na talaga. To be liable. Kahit hindi siya yun, presume ka na ikaw ay, ano ba yung presume? Kumbaga ay, ikaw na talaga. Ikaw na ang liable for illegal possession of under Philippine law. Yan ay nasa batas ng Philippine law. Okay ipipresume na ikaw na talaga ang liable. This is based on the principle that possession, even if temporary or incidental, implies knowledge and control of firearms. Okay kahit pa ito ay ang principle nito ay ng pagka-possession ay even if temporary. Ibig sabihin ay pinahiram lang sa iyo. Hindi man temporary, hiniram mo lang. Hindi talaga ano 'yon. Kahit pa sabi mo temporary lang sa akin yan, kanina lang yan. Kanina ko lang natanggap yan Kanina lang yan binigay sa akin bakit mo tinanggap? Even if temporary or incidental, kahit pa aksidente lang. Halimbawa ay aksidenteng may nakita sa sasakyan mo o may nakita sa halimbawa ay may hinahanap yung mga pulis ay yung may ano halimbawa na ay may ibang kaso na search warrant. Ngayon ay sinearch warrant mo ay aksidenteng may baril doon. Ay sabi incidental implies sabi temporary or incidental implies knowledge or control of them. Ay ikaw talagang implies knowledge and control of them. Ikaw na talaga yung may ipapalagay na ikaw ang may knowledge at ikaw ang may control nung baril. Ay may exemption, ito ang exemption. Ito nga yung binanggit ko kanina, yung security guard. Security guard, the Supreme Court, ang nagsabi nito yung Supreme Court has ruled that the security guard who is issued a firearms by their licensed agency and reasonably believes it to be licensed is not liable for illegal possession if it turns out to be licensed. Okay, yung security guard, pag nahulihan siya ng baril, hindi naman sa kanya nakalisensya yung baril kasi may video tayo na yung mga baril na nahuli kahit pa-license yan, so walang permit to carry, ay may pagkakulong. May maswerte yung mga security guard Okay? May pagkakulong, di ba? Meron tayo, may license yan, wala kang permit to carry, nahuli sa'yo, kulong ka, multa ka pa. Pero dito ay ang security guard, license agency, basta license agency reasonably believes it to be licensed and is not liable for illegal possession. It turned out to be licensed. Basta yung baril ay license ng agency. The guard is entitled to presume the firearms is properly licensed based on the duty detailed officer. Pero kung ang nagkaso sa iyo ay yung pero pag ang nagkaso sa iyo ay yung iyong agency dahil nilabag mo yung patakaran ng agency ay may kalalagyan ka dito. Yan ang dito, ang masama. Yung agency mo, pag ikaw ay kinasuhan dahil dinadala mo yung baril nang wala ka sa duty, ayun. Yun ang may kaso sa iyo, sigurado yun. Ito, lack of intent to possess. Wala kang intent na mag-possess ng firearms na illegal. If someone can prove, kung mapoprove mo, they did not intend to possess the firearms, or it was planted, or they were temporarily holding without knowledge
of its illegal status. Halimbawa ay wala kang intensyon na maghahawak ng baril na illegal na yon. Halimbawa ay may iniwan na gamit na isang bag sa iyo. O, sabi, pare, pakihabiling ko muna ito sa iyo. Yung mga ganong bagay. Halimbawa lang ito. Hindi mo naman binuksan, may baril pala yon. Okay? Isang bag. O, halimbawa, wala kang intensyon Hindi mo intensyon na ang sabi dito example lang ito, lack of intent Holding without knowledge, illegal status. Hindi mo alam na may illegal doon sa bag na yon. They may have defense however. Pwede mong idepensa. Yun ang mga depensa. Yun ang mga depensa sa korte. However, this defense require strong evidence and it is not easily accepted by court. Hindi basta-basta rin tatanggapin ng korte. Pero, kailangan may strong evidence ka. May strong evidence. Depende na yan sa paglalatag mo ng iyong ebidensya. Kaya nga, ang magiging hatol ng ng korte ay walang bahid ng walang bahid ng kasinungalingan. Beyond reasonable doubt. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Yan ang korte, ng korte. So, mahirap din 'yon. Mahirap daw, hindi daw basta-basta ma-accept ng korte 'yon, yung mga ganoon. Na hindi ko alam na may hindi ko alam na may illegal diyan Basta iniwan na lang yan diyan. Ay kailangan meron kang matibay na ebidensya. Meron ka CCTV siguro na hindi mo nahawakan yung bagay na yon, yung isang bag na yon na nilagay doon. Mas maganda kung may audio na sabi makukuha yung audio na pare pakihabilin muna dito ko muna iwan, o sige ilagay mo yan dyan, parang yung mga ganon. Yun ang mga strong evidence. Okay, preservation of evidence. Ito ang preservation of evidence. The Supreme Court has also emphasized the importance of proper handling and preservation of confiscated firearms as evidence. Okay, yung court ay kinakailangang maano niya yung proper handling, preservation nung nakumpiskang baril. If the prosecution cannot prove the integrity of the firearms, that it was not tampered with from the time of seizure, the preservation of the court. Ito kinakailangan yung baril ay na-preserve na mabuti ng court yung ebidensya. Baka napalitan ito, baka ito yung sinasabi kong technical Halimbawa ay maganda yung baril. Ay napalitan ngayon ng pangit na baril, hindi na preserve. Pwede kang maano. Yun ang mga technical violation na sinasabi. Kasi may nag-comment sa atin na may mga technical violation daw Kaya napagmulta lang Ayun, pag may technical violation yung nag-present ng baril, tinampered. Napalitan ng pangalan, tinampered yung serial number. Yan ang mga technical. Okay? Ang sabi ay, confiscated firearms as evidence. If the prosecution cannot prove the integrity of the firearms, that it was not tampered o hindi na tampered from the time of seizure of presentation in the court, it may lead to reasonable doubt. Yan. Ito na yung may reasonable doubt. Reasonable doubt about the accused guilt. Yon, magkakameron na ng reasonable doubt yung korte. So baka mapawalan sala. Ito lang yung pwede na pawawalang sala. Okay? So yan yung mga sinasabi na technical violation. Pag nagkameron ng technical violation sa pagpipresenta ng baril, ay magkakaroon ng
pag napag-interesan nyo, maganda itong baril na ito. Palitan na lang natin ito ng ngir-ngir na baril. Ayun, may mga ganon. Kailangan ma-preserve yung integrity ng evidence. Ito naman yung owner's responsibility. Patay ka ngayon. Ikaw ay nagpahiram ka ng baril. Ito while the person in possession is primarily reliable. Ang primary reliable ay yung nahulihan. Okay The owner of the firearms, halimbawa, iba ang may-ari, if different, may also face charges for allowing an unlicensed firearms to use. Okay, lalo na kung nagamit. May also charge. Macha-charge din siya. May also face charge for allowing unlicensed firearms can be used, especially if they knew it was unlicensed. Lalo na kung hindi mo, kung alam mo na unlicensed siya, tapos pinahiram mo. Kaya nangyari ito sa akin noon, yung inaalak kong isa, makulit. Gusto talagang hiramin yung baril. Sabi ko, pag yan ay nakadisgrasya, ay wag mo akong sabihin sa akin yan, itapon mo na yan, aminin mo na. Hindi ko talaga, itatanggi ko talagang hindi akin yan. Ganon. Magpapahiram kayo ng baril, ay, wag mo, pag nakadisgrasya yan at nahuli sa iyo yan, itatanggi kong akin yan. Bakit ko aminin akin yan? Nagtuturo ka lang. Bakit? May tanggihan naman yan. Kailangan may strong evidence ka. Huwag ka magpapapirma na ikaw, paring Kulas, ay hiniram yung aking baril. Itong katibayan ay patay kang bata ka pag nagpapirma ka ng ganon. Ay, siyempre, tatanggi mo na yun. Bahala siya, i-prove niya. Nasa iyo talaga yan. Anong prove mo? Nasa akin yan. Ay kung ako naman, nakadisgrasya, nahuli na sa iyo yan. At ako ituturo mo, bakit mo ako turo dyan? Di ba? So, yun ang kinakailangan na ma-prove mo rin yan. Hindi man po pwede yung hearsay sa korte. Yung sabi mo, ay, ito po ay kay paring Juan. Pinahiram lamang sa akin. Ituturo mo. Ay, anong prueba mo? Yan. Pero, pag napatunayan, ay liable yung may-ari. Okay? Especially if they knew if it was unlicensed. Okay, so, yan ang mga dyan. Ano pa? Legal framework. The primary law governing firearms in the Philippines is Republic Act 10591, the Comprehensive Firearms and Ammunition. In the spec scenario you presented, if the person in possession of the unlicensed firearms is not an owner, kung hindi siya ang may-ari, and cannot prove, at hindi niya mapatunayan a valid exemption, yung valid exemption, kung hindi niya mapatunayan yung valid exemption, they will likely be held liable. Kung hindi mo mapatunayan, ay ikaw lamang, baka huwag ka naman damay, nanghiram ka lang ng baril, tapos mandadamay ka pa for illegal possession. Okay, ikaw lamang kung hindi mo mapatunayan. Pero ang burden, the burden of proof will be on the prosecution to prove the elements. Yun, ang burden ng pagpuproof nun. Titimbangin ngayon ng korte yan, ng prosecution. To prove the elements of crime, possession of unlicensed firearms. The person in possession can then try to raise a defense like ito, yung nahulihan ng baril ay pwede siyang, ito ang mga pwede niya. The person possession can then try to raise a defense. Ito ang pwedeng defense. Like lack of intent to possess, reasonable belief. Okay. Papatunayan mo na wala kang intent na mag-possess ng baril.
Yan ang paniniwala mo. Pero at kung ikaw ay may valid license na baril, halimbawa may valid license ka, sa katunayan ako ay may license na baril. May license ako o may iltap ako. Bakit pa ako mag-ano niyang baril na yan? Hindi man akin talaga yan. May license ako eh. O, yung mga ganon ha. Belief of a valid license. Yan. But this will be subject to the court assessment of the evidence. Kung yan ay maano ng korte, talagang sa korte talaga, ang naglalaban dyan ay ebidensya. Hindi man yung mga hearsay. Maglalabas ka, meron akong iltap. Hindi ako wala akong intent na mag-possess niyan dahil may iltap naman ako. Bakit ako niyan? Ayun, mga ganon. So yun, nakasulat yan dyan. So yun, at maglalabas ng ebidensya. Sa korte, ang naglalaban dyan ay ebidensya at abogado. Hindi po tayo. So ayan, at may mga exemption lamang dyan, kamukha nung sa security guard. So ayan, at sana may natutunan kayo dito sa content na ito. Maraming salamat doon sa nagtanong nito dahil ito ay isang importanteng bagay dyan kay Nitz Sarkadi. Okay, so importanteng malaman din natin yan. Huwag tayong basta-basta hiram ng hiram at huwag din naman tayo pahiram ng pahiram. Okay, God bless us. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Maraming salamat po sa inyong lahat.